Sa isang liblib na baryo sa dulo ng kagubatan, may isang kubo na nakatayo sa gitna ng malalaking puno ng niyog at kawayan. Hindi iyon basta kubo lamang. Iyon ang nagsilbing kanlungan ng isang binatang manunugis, isang lalaking sanay sa dilim, sa gubat, at sa mga tunog na karaniwang ikinatatakot ng iba. Ngunit sa gabing iyon, kahit siya ay nakaramdam ng kakaibang pangamba. Ang baryong iyon ay kilala sa mga kwentong aswang. Hindi iyon mga kathang-isip lamang para takutin ang mga bata. May mga nawawala. May mga aninong nakikita sa gilid ng daan. May mga alingawngaw sa hating gabi na hindi maipaliwanag. At sa gitna ng lahat ng iyon, nagsimula ang kwento ng isang dalagang aswang na nagkubli sa kubo ng binatang manunugis. Ang hangin ay malamig ng gabing iyon. Ang buwan ay halos matakpan ng makakapal na ulap. Tanging ilaw mula sa gasera sa loob ng kubo ang nagbibigay liwanag sa paligid. Ang mga kuliglig ay tila sabay-sabay na tumigil sa pag-ingay, parang may hinihintay. Ang binatang manunugis na si Daniel, 27 taong gulang, ay kilala sa baryo bilang tahimik ngunit matapang. Lumaki siyang mag-isa sa kubong iyon matapos pumanaw ang kanyang ama na isa ring mangangaso. Sanay siya sa pangangaso ng baboy ramo at usa. Sanay siya sa pag-iisa. Ngunit hindi siya sanay sa pakiramdam na may matang nakamasid sa kanya mula sa dilim. Habang inaayos niya ang kanyang mga bitag sa labas ng kubo, may narinig siyang mahinang kaluskos sa likod ng mga kawayan. Hindi iyon tunog ng hayop. Mas mabagal. Mas maingat. Parang may taong nagtatago. May tao ba dyan? Mahina niyang tanong. Walang sumagot. Ngunit naroon ang pakiramdam. Mabigat. Nakamasid. Ilang sandali pa, isang anino ang dahan-dahang lumapit mula sa likod ng puno. Isang babae. Mahaba ang buhok. Maputla ang balat. Nakasuot ng lumang puting damit na tila nababad sa hamog. Ang kanyang mga mata ay tila may halong takot at pagsusumamo. Pwede po ba akong makituloy? Mahina niyang sabi. Hindi agad nakasagot si Daniel. Sa baryong iyon, hindi basta-basta may naliligaw na dalaga sa gitna ng gabi. Lalo na sa gubat. Nasaan ang bahay niyo? Tanong niya. Hindi sumagot ang babae. Sa halip, napatingin ito sa paligid, tila may iniiwasan. Ako po si Mira, sabi niya matapos ang ilang segundo. May humahabol sa akin. Ang salitang iyon ay nagdulot ng kakaibang lamig sa hangin. Humahabol. Sino? O ano? Hindi may paliwanag ni Daniel kung bakit, ngunit pinapasok niya ang dalaga sa kubo. May kung anong nagtulak sa kanya, awa, marahil. O kuryosidad. Sa loob ng kubo, mas luminaw ang anyo ng dalaga. Maganda siya. Ngunit may kakaiba. Ang kanyang mga mata ay tila masyadong matingkad sa dilim. Ang kanyang mga kilos ay sobrang tahimik, halos walang tunog ang bawat hakbang. Habang pinapakuluan ni Daniel ang tubig para sa tsaa, napansin niyang hindi man lang ito sumisilip sa apoy. Parang iniiwasan. May sugat ka ba? Tanong niya. Wala pa ring malinaw na sagot. Tanging isang pilit na ngiti. Sa labas ng kubo, muling bumalik ang mga tunog ng gabi. Ngunit may isa pang tunog na mas malinaw ngayon, isang mahinang pagaspas, tila pakpak na dumadampi sa hangin. Hindi iyon napansin ni Daniel. Ngunit napansin iyon ni Mira. Saglit siyang napatingin sa bubong ng kubo. Ang kanyang mga mata ay tila nagbago, sandaling naging malamlam, halos kumikislap sa dilim. Pagkatapos ay agad ding bumalik sa dati. Sa baryo may lumang paniniwala. Kapag may dalagang biglang sumulpot sa gitna ng gabi, humihingi ng tulong, at walang malinaw na pinanggalingan, mag-ingat. Dahil hindi lahat ng mukhang nangangailangan ay tunay na biktima. Lumipas ang ilang oras. Tahimik ang dalawa. Ngunit sa bawat pag-ihip ng hangin, tila may bumubulong sa pagitan ng mga dingding ng kubo. Parang may presensyang hindi nakikita. Bakit ka talaga nandito? Tanong ni Daniel, mas seryoso na ang tono. Napatingin si Mira sa kanya. Sa unang pagkakataon, tila nawala ang takot sa kanyang mukha. Napalitan iyon ng isang bagay na mas mahirap unawain, isang lihim na matagal ng kinikimkim. Hindi mo ba ako nakikilala? Mahina niyang tanong. Natigilan si Daniel. Sa labas, biglang tumahol ang mga aso sa baryo. Isa-isa. Sunod-sunod. Parang may dumaan sa pagitan ng mga bahay. Ang apoy sa gasera ay biglang kumurap, tila pinatay ng hindi nakikitang hangin. At doon nagsimulang magbago ang lahat.
Dahil sa sandaling iyon, napansin ni Daniel ang isang detalye na kanina pa niya hindi pinapansin, ang anino ni Mira sa dingding. Hindi ito gumagalaw kasabay niya. Habang siya ay bahagyang yumuyuko, ang anino ay tila nakatayo ng tuwid. Habang siya ay nakaupo, ang anino ay tila mas mataas at may kakaibang hugis sa likod. Isang hugis na parang may pakpak. Nanlamig ang buong katawan ni Daniel. Sa baryong iyon, may isang alamat tungkol sa dalagang aswang na kayang mag-anyong inosente upang makapasok sa bahay ng isang lalaki. At kapag nabigyan siya ng pahintulot na makapasok, hindi na siya basta-basta umaalis. Unti-unting lumapit si Mira kay Daniel. Hindi mabilis. Hindi agresibo. Kundi dahan-dahan na para bang may nais ipagtapat. Kung sasabihin ko sa iyo ang totoo, bulong niya, maniniwala ka ba? Sa labas, biglang may kumalabog sa bubong ng kubo. Isang malakas. Mabigat. Parang may dumapo. Napatingin si Daniel sa itaas. Kasabay noon, ang ngiti ni Mira ay unti-unting lumawak, hindi nakakatakot, kundi misteryoso. Parang may lihim na malapit ng mabunyag. At sa mismong sandaling iyon, may narinig silang isa pang boses mula sa labas ng kubo. Isang boses ng babae. Mahina. Ngunit malinaw. Daniel, huwag mong papasukin, natigilan siya. Dahil ang dalagang nasa harap niya ay nasa loob na ng kanyang kubo. Kung gayon, sino ang nasa labas? At alin sa kanila ang tunay na dalagang aswang? Hindi agad nakagalaw si Daniel. Nakatayo siya sa gitna ng kubo habang ang dalagang si Mira ay ilang hakbang lamang ang layo sa kanya. Ang boses na narinig niya mula sa labas ay malinaw, boses ng isang babae. Mahina, tila pagod, ngunit desperado. Daniel, huwag mong papasukin, ngunit huli na. Nasa loob na ang dalaga. Unti-unting bumilis ang tibok ng puso ni Daniel. Sinubukan niyang ikalma ang sarili. Baka guni-guni lamang. Baka epekto ng pagod sa maghapong pangangaso. Pero ang malamig na pawis sa kanyang batok ay nagsasabing hindi ito basta imahinasyon. Mira, maingat niyang sambit, may kasama ka ba? Hindi ito agad sumagot. Sa halip, tumingin ito sa pinto. Sa labas, marahang gumalaw ang mga dahon ng kawayan kahit wala namang malakas na hangin. Ang aninong nakita ni Daniel kanina ay tila mas gumalaw ngayon, parang may isa pang anyo na dumaan sa gilid ng kubo. Wala, sagot ni Mira sa wakas. Mahina. Diretso ang tingin sa kanya. Tayo lang. Ngunit hindi iyon ang naramdaman ni Daniel. Sa baryong iyon, may mga kwento na matagal na niyang naririnig mula pa pagkabata. Sinasabi ng matatanda na may mga nilalang na kayang mag-anyong tao, lalo na sa gabi ng kabilugan o kapag ang buwan ay natatakpan ng ulap. Hindi raw sila basta pumapasok sa bahay, kailangan silang papasukin. Kapag nabigyan ng pahintulot, nagiging bahagi sila ng tahanan. At may isa pang kwento tungkol sa isang dalagang nawala ilang taon na ang nakaraan. Ang pangalan nito ay Mira. Biglang bumalik sa isip ni Daniel ang isang gabi noong siya ay 18 pa lamang. May dalagang anak ng magbubukid na biglang nawala matapos magtungo sa gubat upang kumuha ng panggatong. Ilang araw siyang hinanap. May mga nakakita raw ng babaeng nakaputi sa gilid ng ilog. May mga nakarinig ng pagaspas sa bubong tuwing hating gabi. Ngunit walang bangkay na natagpuan. Taga saan ka nga ulit? Tanong ni Daniel, pilit pinananatiling steady ang boses. Saglit na tila nag-isip si Mira. Dito lang, sagot niya. Matagal na. Hindi malinaw ang sagot. Parang may kulang. Sa labas, muling may kumalabog sa bubong. Hindi ito kasing lakas ng nauna, ngunit sapat upang mapatingin si Daniel pataas. Ang bubong na pawid ay bahagyang umuga, na para bang may dumaan na magaan, ngunit may bigat pa rin. Napansin niyang hindi man lang napapaling si Mira. Hindi mo narinig yon? Tanong niya. Umiti ito ng bahagya. Sanay na ako sa mga tunog ng gabi. Sanay na ako. Ilang ulit umalinggaw sa isip ni Daniel ang salitang iyon. Ang mga taong lumaki sa baryo ay sanay sa kuliglig, sa aso, sa huni ng kuwago. Pero ang kalabog sa bubong, ang pagaspas na tila pakpak. Habang tumatagal, lalong nagiging kakaiba ang presensya ni Mira. Hindi siya kumakain ng inialok na kamote. Hindi siya umiinom ng tsaa. Hinahawakan lamang niya ang tasa, pero hindi ito dinadala sa kanyang labi. At kapag sumasalubong ang liwanag ng gasera sa kanyang mukha, may mga sandaling tila nag-iba ang kulay ng kanyang mga mata, nagiging mas madilim, halos walang puti.
Lumapit si Daniel sa pinto at bahagyang binuksan ito. Sumalubong ang malamig na hangin. Tahimik ang paligid, ngunit sa malayo, sa gawing ilog, may tila aninong nakatayo. Isang babae. Nakaputi rin. Hindi niya maaninag ang mukha. Mira, mahina niyang tawag, hindi inaalis ang tingin sa anino. May tao sa labas. Ngunit nang lingunin niya ang dalaga sa loob ng kubo, mas lalo siyang nanlamig. Dahil si Mira ay nakatayo na pala sa likod niya. Hindi niya narinig ang mga hakbang. Walang tao, bulong nito sa kanyang tainga. Napapikit si Daniel sandali. Nang muli siyang tumingin sa ilog, wala na ang anino. Isinara niya ang pinto. Hindi niya alam kung ano ang mas nakakatakot, ang nasa labas o ang nasa loob. Lumipas ang ilang minuto na tila oras ang haba. Naupo si Mira sa gilid ng kama ni Daniel. Tahimik. Nakatingin sa dingding na tila may sinusundan na hindi nakikita ng binata. May pamilya ka pa ba? Tanong niya bigla. Wala na, sagot ni Daniel. Matagal na silang wala. Mag-isa ka lang dito. Ngumiti si Mira. Hindi ka na mag-iisa. Hindi malinaw kung paano niya yon sinabi, kung may pangako ba o babala. Sa baryo, may mga pagkakataon daw na ang aswang ay pumipili ng taong mag-isa. Mas madaling lapitan. Mas madaling paniwalain. At mas madaling balikan. May isa pang kwento si Daniel na naalala. Sabi ng kanyang ama noon, may dalawang uri raw ng nilalang sa dilim, ang tunay na halimaw at ang kaluluwang hindi matahimik. Minsan daw, nagkakaroon ng dalawang anyo ang iisang nilalang. Isa ang nasa loob, isa ang nasa labas. Upang lituhin ang tao. Upang paglaruan ang isip. Biglang namatay ang ilaw ng gasera. Napabalikwa si Daniel. Agad niyang sinindihan muli ito, nanginginig ang kamay. Nang magliwanag, napansin niyang ang anino ni Mira sa dingding ay muli na namang hindi tugma sa kanyang dalaw. Habang siya ay nakaupo ng tuwid, ang anino ay tila bahagyang nakayuko, at mas mahaba ang buhok kaysa sa aktwal niyang anyo. Mira, halos pabulong na lamang ang boses ni Daniel. Sino ka ba talaga? Sa unang pagkakataon, hindi bumiti ang dalaga. Sa halip, tila nalungkot ang kanyang mukha. May kung anong awa sa kanyang mga mata, o baka pangungulila. May mga bagay na hindi dapat hinahanap ang sagot, sabi niya. Lalo na kung hindi ka handa. Sa labas, muling tumahol ang mga aso. Ngunit ngayon, hindi ito sunod-sunod. Parang may sinusundan silang gumagalaw sa paligid ng kubo. Dahan-dahang lumapit si Mira sa bintana. Hindi niya ito binuksan. Tumingin lamang siya sa dilim. Hinahanap nila ako, mahina niyang sabi. Sino? Hindi siya sumagot. Sa halip, tumingin siya kay Daniel na tila may gustong sabihin. Ngunit bago pa niya mabuo ang mga salita, may kumatok sa pinto. Isang katok. Mahina ngunit malinaw. Pareho silang napatingin. Daniel, tawag ng boses mula sa labas. Boses ng isang babae. Parehong tono ng naunang narinig niya. Daniel, tulungan mo ako. Hindi gumalaw si Mira. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi natakot. May kakaibang kislap doon, parang may hinihintay. Kilalanin mo kung sino ang tunay, bulong niya. Unti-unting lumapit si Daniel sa pinto. Bawat hakbang ay mabigat. Parang may humihila sa kanya pabalik. Parang may nagsasabing huwag. Muli ang katok. Mas malakas na. At sa pagitan ng mga katok, may narinig siyang mahinang pagaspa sa bubong, tila may umiikot sa itaas, nag-aabang. Hinawakan niya ang doorknob. Sa likod niya, naramdaman niya ang presensya ni Mira, malapit na malapit. Hindi niya alam kung ano ang mas malakas, ang takot o ang pagnanais na malaman ang totoo. Dahil kung bubuksan niya ang pinto at makita ang isa pang babaeng kamukha ni Mira, sino ang paniniwalaan niya? At kung sakaling pareho silang hindi tao, may matitira pa bang Daniel pagdating ng umaga? Unti-unti niyang pinihit ang seradura. At bago pa niya tuluyang mabuksan ang pinto, biglang may bumulong mula mismo sa likod niya, malapit sa kanyang tainga. Isa lang sa amin ang gustong manatili, napahinto siya. Dahil ang boses na yon ay hindi nanggaling sa pinto. At hindi rin mula sa babaeng nasa loob. Hindi alam ni Daniel kung saan nanggaling ang bulong. Nakatayo siya sa pagitan ng pinto at ng babaeng nasa loob ng kanyang kubo. Ang kamay niya ay nakahawak pa rin sa seradura, ngunit nanigas ang kanyang mga daliri.
Ang boses ay malinaw, malapit, halos dumampi sa kanyang tainga, ngunit walang sapat na patunay kung sino ang nagsalita. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo si Mira sa likod niya, halos isang hakbang lang ang pagitan. Tahimik. Hindi gumagalaw ang kanyang mga labi. May narinig ka ba? Maingat niyang tanong. Umiling ito. Ikaw lang ang may narinig. Sa labas, muling kumatok ang babae. Ngayon ay mas marahan, pero may halong pagmamakaawa. Daniel, nandito pa ba siya? Siya. Parang may malamig na kamay na humawak sa sikmura ni Daniel. Hindi niya alam kung sino ang tinutukoy. Ang babaeng nasa loob. O ang kung anumang nasa bubong. Unti-unti niyang binuksan ang pinto. Sumalubong ang hamog at malamig na hangin. Ilang hakbang mula sa kubo, may nakatayong dalaga. Babae. Mahaba ang buhok. Maputla ang balat. Nakaputing damit na tila basa sa hamog. Kamukha ni Mira. Hindi eksaktong pareho, pero sapat upang guluhin ang isip ng sinumang makakakita. Pareho ang tindig. Pareho ang mga mata. Ngunit ang babaeng nasa labas ay mukhang mas pagod. Mas tunay ang takot sa kanyang mukha. Daniel, sabi nito, halos pabulong. Siya ang hindi dapat nandito. Napaatras siya. Sa likod niya, naramdaman niya ang presensya ni Mira na mas lalong lumapit. Sinungaling siya, mahinahong sabi ng nasa loob. Siya ang humahabol sa akin. Dalawang boses. Dalawang bersyon ng katotohanan. Biglang umihip ang malakas na hangin at namatay muli ang ilaw sa kubo. Ngayon ay mas matagal bago ito muling magliyab. Sa sandaling iyon ng dilim, tila mas lumapit ang babaeng nasa labas, parang hindi gumalaw, pero mas malapit na siya sa hagdan ng kubo. Isara mo ang pinto, bulong ng nasa loob. Buksan mo pa, sabi ng nasa labas. Hindi na alam ni Daniel kung sino ang susundin. Sa isip niya, bumalik ang mga alaala ng kanyang ama. Noong bata pa siya, may isang gabi raw na may kumatok sa kanilang kubo. Babae rin. Humihingi ng tulong. Ngunit hindi pinapasok ng kanyang ama. Kinaumagahan, may bakas ng mga kuko sa kahoy ng pinto. Mahahaba. Hindi pangkaraniwan. Hindi lahat ng mukhang kawawa ay walang masamang balak, sabi noon ng kanyang ama. Ngunit hindi rin niya makalimutan ang isa pang kwento, tungkol sa kaluluwang hindi matahimik na naghahanap lamang ng kanlungan. Biglang may sumigaw mula sa malayo. Boses ng isang lalaki. Daniel. Napatingin siya sa gawing baryo. May ilaw na gumagalaw sa dilim, tila may dalang lampara. Isa sa mga kapitbahay niya, marahil si Mang Isko. May narinig kaming sigaw, sigaw muli ng lalaki. May nakita kaming anino sa bubong mo. Anino sa bubong. Mabilis na napatingin si Daniel pataas. Sa gilid ng bubong na pawid, may gumalaw na hugis, parang may dumapong mabigat at saka lumundag patungo sa likod ng kubo. Sa sandaling iyon, parehong napatingin sa itaas ang dalawang babae. Ngunit magkaiba ang ekspresyon nila. Ang nasa labas ay tila mas lalo pang natakot. Ang nasa loob tila natuwa. Unti-unting umatras ang babaeng nasa labas, parang may iniiwasan. Narito na siya, bulong niya. Hindi siya papayag na may ibang mauna. Hindi pa man lubusang nauunawaan ni Daniel ang ibig sabihin, biglang nagsimulang umuga ang kubo. Hindi malakas, pero sapat para gumalaw ang mga kawayan sa dingding. Sa labas, lumapit na si Mang Isko at dalawa pang lalaki. Parehong may dalang ilaw. Mga lalaki, nasa 40 hanggang 50 taong gulang. May dalang itak ang isa. Daniel. Sino ang kasama mo? Sigaw ni Mang Isko. Hindi agad nakasagot si Daniel. Dahil nang lingunin niya ang likod niya, wala na si Mira. Walang bakas. Ngunit naroon pa rin ang kanyang anino sa dingding. Hindi ito nawala kasabay niya. Nakatayo pa rin ang anino, mas matangkad kaysa sa tunay niyang anyo kanina, at dahan-dahang gumalaw ang ulo nito patungo kay Daniel. Napaatras siya at napasigaw. Agad na umakyat ang mga lalaki sa hagdan ng kubo. Anong nangyayari dito? Nang pumasok sila, tanging si Daniel lang ang naroon. Nanginginig. Pawisan. May babae, sabi niya. Dalawa sila. Nagkatinginan ang mga lalaki. Walang babae dito, sabi ng isa. Ngunit sa sahig ng kubo may bakas ng basang paa. Maliit. Pangbabae. 2 peres. Natahimik ang lahat.
Matagal na naming sinasabi sa'yo, mahinang sabi ni Mang Isko. May nagpapakita sa lugar na ito. Ikinuwento niya ang mga nangyari sa nakaraang linggo. May ilang alagang manok na nawawala. May mga nakaririnig ng pagaspas sa gabi. At may batang nagsabing may babaeng nakaupo sa puno ng balete malapit sa ilog. Balete. Biglang may naalala si Daniel. Sa likod ng kanyang kubo, may lumang puno ng balete na halos kasinlaki ng 3 tao ang lapad. Doon madalas manghuli ng ibon ang kanyang ama noon. Hindi dapat tinatayo ang bahay malapit sa balete, sabi noon ng matatanda. May nakatira na roon bago pa kayo. Habang nag-uusap sila, biglang narinig ang mahinang pagtawa. Babae. Hindi malinaw kung saan nanggagaling. Nagkatinginan ang mga lalaki. Lumabas tayo, utos ni Mang Isko. Pagbaba nila ng kubo, nakita nila ang babaeng nasa labas kanina. Nakatayo pa rin siya sa gilid ng bakuran. Tahimik. Nakatingin kay Daniel. Siya, sigaw ng isang lalaki. Ngunit nang itinutok nila ang ilaw, tila lumabo ang kanyang anyo. Parang usok na unti-unting tinatangay ng hangin. Sa likod nila may biglang sumigaw. Ang isa sa mga lalaki. Nasa bubong na naman ang anino. Ngayon ay mas malinaw, isang hugis na tila may mahahabang braso at nakalaylay na buhok. Hindi ito bumababa. Hindi umaatake. Nakatitig lamang. Hindi ito ordinaryo, bulong ni Mang Isko. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Daniel na may isa pang problema. Ang bakas ng paa sa sahig ng kubo ay papunta sa kanyang higaan. At sa ibabaw ng kanyang kama, may nakapatong na isang bagay na hindi niya pag-aari. Isang lumang kwintas na may maliit na medalya. Binuksan niya ito. Sa loob may maliit na larawan. Larawan ng isang dalagang nakangiti. Si Mera. Ngunit ang larawan ay tila kuha pa noong dekada ang nakalipas, kupas na, luma na ang papel. Hindi siya bago dito, mahinang sabi ni Daniel. Sa likod niya may marahang humawak sa kanyang balikat. Malamig ang kamay. Hindi pa tapos, bulong ng isang boses na hindi niya matukoy kung galing sa hangin, sa dilim, o sa mismong puno ng balete. At sa ilalim ng mga ugat ng balete, na hindi nakikita ng sinuman sa kanila, may tila gumalaw na anino, mas malaki, mas tahimik, at tila matagal nang naghihintay. Habang ang mga lalaki ay abala sa pagtingin sa bubong at paligid, hindi nila napansin na ang anino ni Daniel sa lupa ay hindi na eksaktong sumusunod sa kanyang galaw. May bahagyang pagkaantala. Parang may ibang humahawak dito. At habang papalalim ang gabi, unti-unting nagiging malinaw na hindi lamang 2 babae ang sangkot sa misteryong ito. May mas matanda. Mas matagal nang narito. At maaaring hindi si Daniel ang tunay na target, kundi ang mismong lupang kinatatayuan ng kanyang kubo. Hindi na bumalik sa dati ang gabi matapos nilang makita ang anino sa bubong. Nakatayo si Daniel sa gitna ng bakuran, hawak ang lumang kwintas na may larawan ni Mira sa loob. Ang 3 lalaking kapitbahay ay paikot-ikot ang tingin sa paligid, tila naghahanap ng lohikal na paliwanag sa mga nangyayari. Ngunit sa bawat segundo na lumilipas, mas nagiging malinaw na wala itong simpleng sagot. Ang balete sa likod ng kubo ay tila mas umitim sa ilalim ng buwan. Ang mga ugat nitong nakalitaw sa lupa ay parang gumagalaw kapag hindi mo direktang tinitingnan. At mula roon, dahan-dahang kumalat ang malamig na hangin na parang may kasamang bulong. Umalis ka muna rito, Daniel, sabi ni Mang Isko. Doon ka muna sa baryo matulog. Gusto niyang sumama. Gusto niyang iwan ang kubo, ang balete, ang 2 babaeng magkapareho ang mukha. Ngunit nang subukan niyang humakbang palayo, tila bumigat ang kanyang mga paa. Parang may humihila pabalik sa kanya. Biglang namatay ang lahat ng ilaw. Sabay-sabay. Ang mga lamparan ng matatandang lalaki ay kumurap at nawalan ng apoy. Ang ilaw sa loob ng kubo ay tuluyang naglaho. Tanging ang malamlam na liwanag ng buwan ang natira. Sa dilim, may narinig silang pagaspas, hindi na sa bubong, kundi sa mismong paligid nila. Parang may umiikot sa bakuran, mabilis ngunit hindi nakikita. Magkakatabi tayo, sigaw ng isa sa mga lalaki. Ngunit bago pa sila makaporma, may sumigaw sa may gilid ng bakod. Isa sa mga kapitbahay ang tila natulak o nadapa. Hindi nila nakita kung ano ang tumama sa kanya, ngunit malinaw ang takot sa kanyang boses. May dumaan, hingal niyang sabi. Sa likod ko. Walang bakas. Walang anino. Ngunit ang hangin ay mas lalong lumamig.
Naramdaman ni Daniel na may tumabi sa kanya. Hindi niya ito nakikita, pero nararamdaman niya ang presensya, parang may taong nakatayo sa kanan niya, halos dikit ang balikat. Mabagal ang kanyang paghinga. Hindi kanya. Hindi ka makakaalis, bulong ng isang boses. Hindi niya alam kung lalaki o babae ang nagsalita. Parang sabay-sabay na boses, nagpatong-patong sa isa't isa. Sa gilid ng bakuran, biglang lumitaw muli ang babaeng kamukha ni Mira. Ang nasa labas. Mas malinaw na ngayon ang kanyang anyo. Babae, mahaba ang buhok, maputla, nakaputing damit. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi natakot, parang may babala. Hindi ako ang kalaban mo, sabi niya kay Daniel. Hindi ako ang pinakamatagal dito. Tumahimik ka, sigaw ng isa sa mga lalaki, sabay taas ng itak. Ngunit nang sumugod siya, tila naglaho ang babae at lumitaw sa kabilang bahagi ng bakuran, malapit sa balete. At doon nila nakita. Sa pagitan ng mga ugat ng puno, may isa pang anyo. Mas matangkad. Mas manipis. Hindi malinaw kung babae o hindi, ngunit may mahabang buhok na nakalaylay at mga braso na tila mas mahaba kaysa normal. Hindi ito gumagalaw. Nakatayo lang sa lilim, halos kasinim ng puno. Siya, mahinang sabi ng babaeng nasa labas. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Daniel ang matinding presyon sa kanyang dibdib. Parang may mabigat na bagay na nakapatong. Nahihirapan siyang huminga. Hindi mo dapat binuksan ang pinto, bulong ng isa pang boses, malapit, pamilyar. Paglingon niya, naroon si Mira. Ang nasa loob kanina. Nakatayo sa tabi niya, halos hindi nahahawakan ng liwanag ng buwan. Hindi mo dapat pinili, dagdag niya. Hindi ako pumili, halos pabulong na sagot ni Daniel. Ngumiti siya. Ngunit ang ngiti ay hindi na tulad kanina. Mas malawak. Mas malamig. Sa likod ng kubo, biglang nag-ingay ang mga kawayan, parang may dumaan na mabilis. Ang tatlong lalaki ay nagsimulang umatras. Ang tapang nila kanina ay unti-unting napapalitan ng malinaw na takot. Hindi ito para sa atin, sabi ni Mang Isko. Daniel, may koneksyon ka rito. Koneksyon. Muli niyang tinignan ang kwinta sa kanyang kamay. Ang larawan ni Mira sa loob ay tila mas malinaw ngayon. At sa likod ng lumang larawan, may nakaukit na maliit na letra. Parang inialay sa kanya. Matagal ka na niyang tinitingnan, bulong ng babaeng nasa labas. Bata ka pa lang. Napabalik sa alaala si Daniel. May mga gabing nagigising siya noon na tila may nakaupo sa paanan ng kanyang higaan. Inisip niyang panaginip lang. May mga pagkakataon ding ayaw siyang palabasin ng kanyang ama kapag gabi ng bagong buwan. May hindi pa tapos, sabi noon ng kanyang ama. Anong hindi tapos? Sigaw ni Daniel sa gitna ng bakuran, hindi na alam kung sino ang tinatanong. Sa ilalim ng balete, gumalaw ang mas matangkad na anyo. Hindi ito naglakad. Hindi ito lumapit. Ngunit tila lumapit ang dilim sa paligid nito, parang hinihigop ang liwanag. Isa-isa, nagsimulang umatras ang mga kapitbahay. Hindi namin kaya to, sabi ng isa. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Daniel ang tunay na kahulugan ng pagiging mag-isa. Hindi siya makasama sa baryo. Hindi rin siya makabalik ng payapa sa kubo. At ang dalawang babae, parehong nakatingin sa kanya, tila naghihintay ng desisyon. Pumili ka, sabay na sabi ng dalawang Mira. Parehong babae. Parehong mukhang totoo. Ngunit sa likod nila, ang mas matandang presensya ay tila mas nagiging malinaw. Hindi pa rin buo ang anyo, ngunit sapat upang maramdaman ang kapangyarihan nito. Biglang nagsimulang gumalaw ang lupa sa paligid ng balete. Hindi malakas, ngunit may bahagyang pag-uga. Ang mga ugat ay tila bahagyang umaangat, parang may gustong lumabas mula sa ilalim. Ang hangin ay hindi na malamig kundi mabigat. Hirap huminga si Daniel. Tila lumiit ang mundo sa bakuran ng kanyang kubo. Hindi ito tungkol sa kanila, bulong ng babaeng nasa labas. Ikaw ang kulang. Kulang saan? Tanong niya nanginginig. Ngunit hindi siya sinagot. Sa halip, unti-unting nagsimulang maglaho ang mga kapitbahay, hindi literal na naglaho, kundi umatras hanggang sa hindi na sila makita sa dilim. Naiwan siyang mag-isa sa bakuran, kasama ang dalawang babae at ang presensya sa ilalim ng balete. Ang kubo sa likod niya ay tila mas madilim kaysa kanina. Parang hindi na ito tahanan kundi bitad. At sa unang pagkakataon, naisip niyang baka hindi siya ang hinahabol. Baka siya ang inaasahan. Biglang tumahimik ang lahat.
Walang kuliglig. Walang aso. Walang hangin. Ang dalawang babae ay sabay na tumingin sa balete. Mula sa ilalim ng mga ugat, may dahan-dahang umangat na kamay. Mahaba. Maputla. Hindi malinaw kung kanino. At habang nakatayo si Daniel, walang matakbuhan, walang matakasan, narinig niyang muli ang bulong, mas malinaw, mas malapit, at tila galing mismo sa kanyang likod. Panahon na. Hindi niya alam kung ano ang magsisimula. Hindi niya alam kung ano ang kukunin. Ngunit sigurado siya sa isang bagay, ang gabing iyon ay hindi matatapos ng walang kapalit. Nakatitig si Daniel sa kamay na unti-unting umaangat mula sa ilalim ng mga ugat ng balete. Hindi iyon mabilis. Hindi iyon agresibo. Mas nakakatakot pa nga dahil sa bagal nito, parang sigurado itong wala ng tatakas. Ang dalawang babaeng magkamukha ay hindi gumagalaw. Pareho silang nakatingin sa kanya ngayon, hindi na sa puno. Parehong kalmado. Parehong tila may hinihintay na sagot. Panahon na, muling bulong ng boses, ngunit sa pagkakataong ito, mas malinaw at mas pamilyar. Napahawak si Daniel sa kanyang dibdib. Dahil ang boses na yon kahawig ng sa kanyang ama. Hindi eksaktong pareho, pero may tonong hindi niya malilimutan. Ang lalaking nagturo sa kanya mangaso. Ang lalaking mahigpit na nagbabawal sa kanya na lumapit sa balit tuwing gabi. Anak, sabi noon ng kanyang ama, may mga bagay na mas mabuting huwag gisingin. Biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Ang kamay sa ilalim ng ugat ay hindi na lang kamay. Dahan-dahan may sumunod na braso. Payat. Maputla. Halos butot balat. At kasabay noon, tila may mga alaala na hindi kanya ang pumasok sa isip niya. Isang dalagang umiiyak sa ilalim ng puno. Isang binatang nakatayo sa harap nito. Isang pangako. Nanikip ang kanyang lalamunan. Hindi ako ang nagsimula nito, mahina niyang sabi, kahit hindi niya alam kung kanino. Ngumiti ang dalawang babae. Hindi, sabay nilang sagot. Pero ikaw ang magtatapos. Biglang bumigat ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Tila lumulubog siya, kahit wala namang nakikitang hukay. Sinubukan niyang umatras, pero hindi siya makagalaw. At doon niya nakita. Sa gilid ng bakuran, malapit sa hagdan ng kubo, may isa pang anyo. Isang lalaki. Nakatayo sa dilim. Matangkad. Payat. May pamilyar na tindig. Unti-unting lumapit ito sa liwanag ng buwan. Nanlamig si Daniel. Dahil ang mukha ng lalaking iyon ay kamukha niya. Parehong hiwa ng panga. Parehong peklat sa kaliwang kilay. Parehong mga mata. Hindi ka nag-iisa, sabi ng lalaki. Pareho ang boses nila. Hindi ito totoo, bulong ni Daniel. Ngunit habang tinititigan niya ang kaharap, may mga alaala na hindi niya matukoy kung kanya ba o hindi ang nagsimulang sumiksik sa kanyang isipan. Isang gabing may dalagang lumapit sa kanilang kubo, maraming taon na ang nakalipas. Isang batang si Daniel na natutulog. Isang ama na lumabas para kausapin ang dalaga. At isang ama na bumalik ng may kakaibang katahimikan sa mukha. May utang tayo, sabi noon ng kanyang ama. Utang. Biglang nagsalita ang babaeng nasa labas, ang mas mukhang takot kanina. Hindi ako ang aswang, sabi niya. Ako ang naiwan. Napatingin si Daniel sa kanya. Dalawa kami noon, patuloy niya. Pinili niya ang isa. Iniwan ang isa. Tahimik ka, sabi ng babaeng nasa loob, malamig ang boses. Hindi ka napili. Napaatras ang nasa labas. Unti-unting nabuo ang mas malaking anyo sa ilalim ng balete. Hindi pa rin malinaw ang mukha, pero halatang hindi ito simpleng nilalang. Parang pinagsamang anino ng maraming tao. Parang binuo mula sa mga alaala, pangako, at pagkakanulo. Ang ama mo ang pumili, sabay na sabi ng dalawang babae. Napahawak si Daniel sa ulo niya. Hindi niya maalala ang gabing iyon, pero ramdam niya ang bigat nito. Ang kanyang ama may pinili. Hindi siya nagpakasal muli, sabi ng lalaking kamukha niya. Hindi siya umalis sa lupang ito. Dahil may bantay siyang iniwan. Bantay. Halos pabulong na tanong ni Daniel. Ngumiti ang lalaking anino. Ikaw. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi, madiin niyang sabi. Hindi ako bahagi nito. Ngunit sa sandaling iyon, naramdaman niya ang kakaibang init sa kanyang likod. Parang may bagay na gustong lumabas. Hindi pakpak.
Hindi kuko, kundi presensya. Ang dalawang babae ay unti-unting lumapit sa kanya, magkasalungat ang direksyon. Ang isa mula sa kanan, ang isa mula sa kaliwa. Hindi kami pwedeng pareho, sabi ng nasa loob. Isa lang ang mananatili, dagdag ng nasa labas. Hindi kayo ang desisyon, sabi ng lalaking kamukha niya. Siya. Itinuro siya. Ang lupa sa ilalim ng balete ay tuluyang bumuka, hindi malalim, pero sapat upang makita ang mga lumang bagay na nakabaon. Isang lumang bolo. Isang piraso ng damit na kupas. At isang maliit na larawang katulad ng nasa kwintas, ngunit sa larawang iyon, hindi si Mira ang kasama ng kanyang ama. Kundi ang babaeng nasa labas. Masaya silang dalawa sa larawan. Nalaglag ang kwintas sa kamay ni Daniel. Hindi siya aswang noon, sabi ng babaeng nasa labas. Siya ang minahal. At ako ang pinili, malamig na sagot ng nasa loob. Unti-unting nagkabit-kabit ang mga piraso sa isip ni Daniel. Ang kanyang ama ay may dalawang babaeng minahal. Isa ang iniwan. Isa ang piniling manatili. Ngunit ang pananatili ay may kapalit. Ang balete ang saksi. At ang kapalit ay isang bantay mula sa dugo ng pumili. Hindi ako pumayag dito, sigaw ni Daniel. Hindi mo kailangang pumayag, sabi ng lalaking kamukha niya. Ipinanganak ka para dito. Sa sandaling iyon, tuluyang bumigat ang kanyang katawan. Hindi siya makatakbo. Hindi siya makasigaw. Ang dalawang babae ay halos dikit na sa kanya ngayon. Ang isa ay malamig ang hininga. Ang isa ay mainit. Magkasalungat. Ngunit pareho siyang hinihila. Kung ikaw ang nasa ganitong sitwasyon, mahina ngunit malinaw ang boses ng babaeng nasa labas habang nakatingin sa kanya, ano ang gagawin mo? Napapikit si Daniel. Sa kaliwa niya, bulong ng pagpili. Sa kanan niya, bulong ng pagsisisi. Sa harap niya, ang lalaking kamukha niya, parang refleksyon ng magiging siya kapag tinanggap niya ang papel na bantay. Sa likod niya, ang balete ang pinagmulan. At sa tingin mo ba makakaligtas ang pangunahing tauhan, mahinang bulong ng nasa loob, tila hindi lang kay Daniel kundi sa mismong nanonood ng kanyang kapalaran. Biglang naglaho ang lalaking kamukha niya. Ang dalawang babae ay sabay na huminto. At sa gitna nila, naramdaman ni Daniel na may pumapasok sa kanyang isipan, hindi alaala, hindi panaginip, kundi isang pangako na hindi niya ginawa. Isang panatang kailangan niyang tuparin. Dahil ang totoo, hindi lang siya ang bantay. Siya ang susunod. At ang balete ay hindi nagbabantay ng lihim. Ito ay nagbabantay ng dugo. Hindi na makahinga ng maayos si Daniel. Pakiramdam niya ay may dalawang mundo na naglalaban sa loob ng kanyang katawan, isa na gustong tumakas, at isa na gustong manatili. Ang balete sa likod niya ay tila buhay na, ang mga ugat ay bahagyang gumagalaw sa lupa na parang mga daliring naghihintay lamang ng utos. Pumili ka, sabay na bulong ng dalawang babae. Ngunit ngayon, iba na ang tono. Hindi na ito pakiusap. Isa na itong kautusan. Pinikit ni Daniel ang kanyang mga mata at pilit hinanap ang alaala ng kanyang ama. Hindi ang gabi ng misteryo. Hindi ang mga bulong ng utang. Kundi ang mga simpleng sandali, ang pagtuturo sa kanya kung paano humawak ng bolo, kung paano tumingin sa dilim ng hindi agad natatakot. Ang tunay na tapang, sabi noon ng kanyang ama, ay hindi yung hindi ka natatakot. Kundi yung kumikilos ka kahit natatakot ka. Unti-unti niyang binuksan ang kanyang mga mata. Hindi siya umatras. Sa halip, yumuko siya at kinuha ang lumang bolo na bahagyang nakausli mula sa lupang nabuksan sa ilalim ng balete. Mabigat ito sa kanyang kamay, parang matagal nang naghihintay na hawakan muli ng dugo nila. Sumigaw ang babaeng nasa loob. Hindi sa takot, kundi sa galit. Huwag mong galawin yan. Ngunit huli na. Pagkahawak pa lang niya sa bolo, may dumaloy na kakaibang init sa kanyang braso. Parang may nagising. Parang may bumalik. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niyang ang lalaking kamukha niya ay muling nabuo, ngunit ngayon ay hindi na anino. Mas malinaw na. Mas solid. Hindi para pumatay, sabi ng dobleng iyon. Para tapusin. Tapusin ang ano, sigaw ni Daniel. Sa ilalim ng balete, tuluyan ng umahon ang mas matangkad na anyo. Hindi pa rin ganap ang hugis, pero ngayon ay mas malinaw ang mukha, at doon tuluyang nanlamig si Daniel. Dahil ang mukha nito ay kahawig ng kanyang ama. Mas payat. Mas anino. Pero malinaw ang pagkakahawig.
Hindi siya ang ama mo, sabay na sabi ng dalawang babae. Siya ang kasunduan. Unti-unting nabuo ang katotohanan sa isip ni Daniel. Ang kanyang ama ay hindi lang pumili ng babae. Nakipagkasundo siya. Upang manatili sa lupa ang isa. Upang hindi tuluyang lumabas ang mas matanda, mas malalim na nilalang na nakabaon sa ilalim ng balete. Ang isa sa dalawang babae ang naging sisidlan. Ang isa ang naging sakripisyo. At ang dugo nila, ang dugo ni Daniel, ang naging tatak ng kasunduan. Kaya hindi siya umalis, bulong ni Daniel. Kaya hindi niya ako pinayagang lumayo. Ngumiti ang anyong kahawig ng kanyang ama. Hindi ito ngiting mapagmahal. Ito ay ngiting pagmamayari. Ang dugo ay bumabalik sa pinanggalingan, sabi nito. Biglang nagsimulang umikot ang hangin sa paligid nila. Ang dalawang babae ay tila hinihigop patungo sa puno. Ang isa ay sumisigaw sa galit. Ang isa ay umiiyak sa takot. Hindi na makatiis si Daniel. Sa unang pagkakataon, hindi siya nag-isip. Sumugod siya. Itinaas niya ang bolo at inundayan ang mismong ugat ng balete kung saan nagmumula ang presensya. Hindi niya tinamaan ang alinman sa mga babae. Hindi niya tinamaan ang anyong kahawig ng kanyang ama. Tinamaan niya ang pinagmulan. Isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw, hindi malinaw kung kanino. Parang pinagsamang boses ng babae, lalaki, at kung ano pa mang mas matanda sa kanila. Nayanig ang lupa. Ang mga ugat ay tila umatras, parang napaso. Ang dalawang babae ay bumagsak sa lupa, magkabilang panig ni Daniel. Ang anyong kahawig ng kanyang ama ay nagsimulang mabasag, hindi literal na basag, kundi parang salamin na tinamaan ng bato. May mga bitak na kumalat sa kanyang anyo. Hindi mo maaaring putulin ang kasunduan, sigaw nito. Maaari, madiing sagot ni Daniel, kahit nanginginig ang buong katawan niya. Dahil hindi ako ang gumawa. Muli niyang itinaas ang bolo at ibinagsak ito sa parehong bahagi ng ugat. Sa pagkakataong ito, mas malakas ang sigaw. Ang balete ay tila napunit sa gitna, hindi sa pisikal na paraan, kundi sa presensya. Ang hangin ay biglang tumigil. Ang dilim ay umatras. Ang anyong kahawig ng kanyang ama ay tuluyang naglaho, parang usok na tinangay ng araw. Tahimik. Walang pagaspas. Walang bulong. Unti-unting bumagsak si Daniel sa tuhod, hinihingal. Ang bolo ay nahulog sa kanyang kamay. Sa harap niya, ang dalawang babae ay nakahiga sa lupa. Ang isa, ang mas galit kanina, ay unti-unting naglalaho, parang aninong tinamaan ng liwanag. Hindi siya sumisigaw. Hindi siya lumalaban. Nakatingin lang kay Daniel, may halo ng puot at panghihinayang. Hindi ka dapat naging malaya, mahina niyang sabi bago tuluyang mawala. Naiwan ang isa. Ang babaeng nasa labas kanina. Ang mas tahimik. Ang mas takot. Dahan-dahan siyang bumangon. Hindi na siya mukhang anino. Mas malinaw. Mas totoo. Natapos na ba, mahina niyang tanong. Tumingin si Daniel sa balete. Ang puno ay nakatayo pa rin, ngunit tila mas luma. Mas ordinaryo. Wala na ang bigat sa hangin. Hindi ko alam, sagot niya. Lumapit ang babae sa kanya. Ngayon ay ramdam niya ang init ng presensya nito, hindi malamig, hindi nakakatakot. Salamat, sabi niya. At sa unang pagkakataon, umiti siya ng walang misteryo. Unti-unti ring nagbago ang kanyang anyo, hindi naglaho, kundi naging mas malinaw, mas buhay. Parang nabawi ang isang bagay na matagal nang kinuha. Malaya ka na, sabi niya kay Daniel. Ngunit bago pa siya makasagot, biglang naramdaman ni Daniel ang kakaibang sakit sa kanyang dibdib. Napahawak siya rito. Sa kanyang balat, may dahan-dahang umuukit na marka, hugis ugat ng balete. Napatingin ang babae sa kanya. Hindi bulong niya. Nanlamig ang dugo ni Daniel. Dahil naalala niya ang sinabi ng anino, ang dugo ay bumabalik sa pinanggalingan. Maaaring naputol niya ang kasunduan ng kanyang ama. Ngunit hindi ibig sabihin noon na nawala ang pinagmulan. Sa likod nila, ang balete ay tahimik. Masyadong tahimik. At sa pinakailalim ng puno, mas malalim pa sa naputol niyang ugat, may bahagyang gumalaw. Hindi galit. Hindi malakas. Kundi mas matanda. Mas tahimik. Mas matyaga. Unti-unting napatingin si Daniel sa sariling anino sa lupa. Hindi ito kasabay ng kanyang paghinga. Hindi ito kasabay ng kanyang paggalaw.
At sa unang liwanag ng papasikat na araw, napansin niyang ang kanyang anino ay bahagyang mas mataas kaysa sa kanya. Ngumiti ito. At sa sandaling iyon, naunawaan ni Daniel, ang laban ay maaaring natapos ngayong gabi. Ngunit ang pagiging bantay ay hindi kailanman nawawala. Nang sumikat ang araw kinabukasan, tila ba normal na muli ang lahat, ngunit alam kong hindi na talaga. Ang bahay na minsang naging kanlungan ko ay isa ng tahimik na saksi sa mga sigaw, dugo, at katotohanang pilit kong tinakasan. Natapos ang bangungot ng gabing iyon, o iyon ang gusto kong paniwalaan, ngunit ang kapalit ay isang katotohanang mas mabigat kaysa sa anumang multo o anino. Natagpuan ng mga pulis ang mga ebidensya sa ilalim ng sahig ng lumang bodega sa likod ng bahay. Ang mga nawawalang tao sa baryo, ang mga bulong-bulungan tungkol sa kakaibang amoy tuwing gabi, ang mga aninong nakikita sa bintana, lahat iyon ay hindi gawa ng aswang, hindi gawa ng ligaw na nilalang. Tao ang may gawa. Tao ang halimaw. At ang pinakamasakit na bahagi. Ang lalaking akala ko'y tagapagtanggol ko, ang sarili kong tiyuhin, ang nasa likod ng lahat. Sa huling sandali ng aming paghaharap, inamin niya ang lahat. Hindi siya sinaniban. Hindi siya isinumpa. Pinili niya. Pinili niyang takutin ang buong baryo gamit ang alamat para maitago ang kanyang mga krimen. Pinili niyang sirain ang isip ko upang hindi ako paniwalaan. Ngunit sa gitna ng kanyang pagmamakaawa, sa gitna ng dugo at apoy, nakita ko sa kanyang mga mata ang isang bagay na hindi ko inaasahan, takot. Takot sa katotohanang hindi na niya makokontrol ang kwento. At doon nagbago ang lahat sa akin. Hindi ako ang dating mahiyain at tahimik na babae na madaling takutin ng mga anino. Hindi na ako ang batang umiiyak sa ilalim ng kumot habang may kumakatok sa bintana. Nang gabing iyon, may namatay sa loob ko, ang takot na matagal kong kinulong. Ngunit may ipinanganak din, galit, tapang, at isang malamig na katatagan na hindi ko akalain kaya kong taglayin. Gayunpaman, hindi ganoon kadali ang paghilom. Tuwing pumipikit ako, bumabalik ang eksena. Ang apoy na gumagapang sa sahig. Ang amoy ng gasolina. Ang sigaw niya habang hinihila siya ng mga pulis palabas ng bahay. Minsan, nagigising ako sa gitna ng gabi dahil pakiramdam ko may nakatayo sa paanan ng kama ko. Kapag binubuksan ko ang ilaw, wala. Ngunit ang pakiramdam ng presensya, nananatili. Sinagot na ang mga tanong ng baryo. Napatunayan na walang aswang. Walang sumpa. Walang demonyo sa puno ng mangga. Ngunit bakit tuwing 3:00 ng madaling araw, may naririnig pa rin akong mahinang pagkatok sa dingding? Bakit may mga bakas ng putik sa labas ng bintana ko kahit walang umuulan? At bakit minsan, sa salamin, parang hindi ako ang nakatingin pabalik? Sinabi ng doktor na trauma lamang ito. Natural lang daw ang mga guni-guni matapos ang matinding pangyayari. Kailangan ko lang daw ng oras. Ngunit may mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng agham. May mga aninong hindi basta nawawala kahit sindihan mo pa ang buong bahay. Isang gabi, nagpa siya akong bumalik sa bodega. Sarado na ito, may pulang tape pa mula sa investigasyon, ngunit wala nang nagbabantay. Gusto kong patunayan sa sarili ko na tapos na talaga ang lahat. Hawak ko ang flashlight, nanginginig ang kamay ko, ngunit pinilit kong maging matatag. Pagbukas ko ng pinto, sinalubong ako ng malamig na hangin na tila may bulong na kasama. Wala na ang mga ebidensya. Malinis na ang sahig. Ngunit sa sulok, may nakita akong bagay na hindi ko maalala na naroon noon, isang lumang salamin, basag ang gilid. Nang ilawan ko ito, nakita ko ang sarili ko, ngunit may kakaiba. Ang refleksyon ko ay nakangiti. Hindi ako nakangiti. Napaatras ako, nahulog ang flashlight. Sa dilim, narinig ko ang isang pamilyar na boses, mahina, paos, ngunit malinaw. Hindi pa tapos. Tumakbo ako palabas, halos madapa sa hagdan. Paglabas ko, tila normal ang lahat. Tahimik ang gabi. Wala ang boses. Ngunit nang balikan ko ang salamin kinabukasan, kasama ang mga pulis, wala na yon. Parang hindi kailanman umiral. Doon ko naintindihan ang isang mas malalim na katotohanan. Maaaring nahuli na ang halimaw. Maaaring nakulong na ang gumawa ng kasamaan. Ngunit ang aninong iniwan niya sa loob ko, iyon ang tunay na laban. At marahil, may bahagi sa akin na hindi na kailanman magiging buo muli. Lumipas ang mga buwan. Unti-unting bumalik sa normal ang baryo. May mga bagong pamilya na lumipat. May mga batang muling naglalaro sa kalsada tuwing hapon.
Ngunit tuwing dadaan ako, napapansin kong bumababa ang boses ng mga tao. Tinitignan nila ako hindi bilang biktima, kundi bilang babaeng nakaligtas sa isang bangungot. May paghanga sa kanilang mga mata, ngunit may halo ring takot. Siguro dahil alam nilang nakita ko ang tunay na mukha ng kasamaan. Minsan, iniisip ko kung tama ba ang ginawa ko. Kung may iba pa bang paraan para matapos ang lahat ng hindi nauwi sa apoy at dugo. Ngunit sa tuwing maaalala ko ang mga nawawalang buhay, alam kong wala akong pinagsisisihan. Kung hindi ako lumaban, baka mas marami pang nasaktan. At ngayon, habang sinusulat ko ito, naririnig ko na naman ang mahinang pagkatok. 1, 2, 3. Eksaktong 3:00 ng madaling araw. Hindi na ako bumabangon para tingnan. Natutunan kong minsan, mas ligtas ang hindi paglingon. Ngunit ngayong gabi may kakaiba. Ang pagkatok ay hindi sa dingding. Nasa ilalim ito ng kama. Dahan-dahan kong ibinaba ang paa ko sa sahig. Ramdam ko ang malamig na tiles. Pinipigilan ko ang paghinga ko. Yumuko ako ng bahagya, hindi sapat para sumilip, sapat lang para makita ang anino. May anino. At hindi ito gumagalaw kasabay ko. Unti-unti, may lumabas na kamay mula sa dilim, maitim, gasgas ang balat, pamilyar ang hugis ng mga daliri. Narinig ko muli ang boses, mas malinaw na ngayon, mas malapit. Akala mo ba tao lang ako? Biglang namatay ang ilaw. Sa ganap na dilim, may malamig na hiningang dumampi sa tainga ko. At doon ko naisip ang tanong na hanggang ngayon ay hindi ko masagot, kung ang lahat ay gawa lamang ng tao, bakit may mga bagay na patuloy na kumakatok kahit wala na siya? Kung may paliwanag kayo, sabihin niyo sa akin. Sa mga nakaranas ng ganitong takot, guni-guni ba ito? O may mga sugat na nagbubukas ng pintuan sa mas madilim na bagay? Mag-comment kayo kung ano sa tingin niyo ang tunay na nangyayari. At kung handa pa ba kayong marinig ang susunod kong ikukwento, dahil pakiramdam ko, ito ay simula pa lamang. Dahil ngayong gabi, habang tinatapos ko ang huling pangungusap na ito, may naririnig akong pagbulong sa likod ko. At hindi ko maalalang mag-isa lang ako sa bahay.